Maupo tayo. Magandang umaga ho sa lahat. Kagalang-galang Mayor Alfredo Lim, mga kasama sa kabinete, Secretaries Ona, Luistro, Soliman, and Robredo. And of course, yung pinakabata ho si Joel Rocamora. Dr. Ray Aquino ng PhilHealth. Parang tiyo ko po sa malayo ito. Mga kasamahan sa pamahalaan, mga pinagpipitikan ng mga bisita, minamahal kong mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Parang laki, hindi ko na ho nakilala itong Baseco pag tungtong ko kanina. Dati ho nung pinaglalakad ako dito, puro bato yung dinadaanan ko, kaya puti. Ngayon marami na ho sementado. Galing talaga ni Mayor Lim. Pero mas magaling po yung mamamayan ng Maynila pinili si Mayor Lim. Ano ba gusto natin? Semento o bulaklak? Oh, hindi, maganda ho yung semento tapos may bulaklak sa gilid. Sensya na ho kayo, kailangan medyo formal yung talumpati natin dahil meron ho tayong celebration rin ng designation of October 2 as PhilHealth Day. PhilHealth Sabado. Pinsan ko nung araw meron Sabadong sine. Gandang umaga ulit. Sensya na ho kayo, kailangan medyo formal ng kapraso. At the start of my administration, we made our commitment clear. Universal health care will be the centerpiece of our health agenda. During my SONA, we pledged to provide universal health care for 5 million poor Filipino families in 3 years. And our quest towards the fulfillment of that commitment starts today. Through the joint efforts of the Department of Health, the Philippine Health Insurance Corporation, local government units, and various volunteer organizations, we have embarked on this nationwide PhilHealth Sabado Registration Day, not just to promote public awareness of PhilHealth's importance, responsibilities, and benefits, but more importantly, to encourage the enrollment of the poorest of the poor in the country, as identified by DSWD through the National Household Targeting System. Sa aking SONA, inihayag ko rin po ang magiging balakid sa mabisang pagpapatupad ng mga programa ng PhilHealth. Hindi po makakatugma ang datos sa kung sino ang nangangailangan ng benepisyong ito. Sabi ng isang bibig, 87% sa kabilang bibig sa kabilang bibig naman 53%. Ang sabi ng National Statistics Office, 38% daw. Iba-iba ang sinasabi ng datos kung ilan na ang saklaw at hindi pa. Kung magtatanong pa po tayo sa ibang sakay, sigurado akong iba rin ang sasabihin nila. Paano po tayo makakagawa ng epektibong solusyon kung simulat sa pool pa lang, hindi na natin alam kung ano talaga ang problema? Hindi po madadaan sa tsamba ang pag-unlad. Wala pong shortcut sa pagbabago. Mahalaga pong magkaroon ng tamang solusyon ayon sa wastong pag-aaral sa mga problema. Bilang tagumpo sa ganitong balakid, binuo po ng PhilHealth ang Interagency Technical Working Group upang kilalanin ng maayos kung sino talaga ang wala pang benepisyo ng PhilHealth, kung sino ang hindi nakakaalam sa sakop na makukuha nilang benepisyo, at kung ilan nga ba talaga ang gumagamit ng PhilHealth tuwing sila'y napapa-ospital. Maganda ang nagawa ng PhilHealth sa pagtataguyod nitong TWG dahil nakakasiguro na po tayo ngayon na ang datos na pagbabasehan ng ating programa ay tama. Ating ilalaan ay sapat at hindi nalulustay ang inyong buwis ng walang dahilan. Ang pagpapalista ng mga bagong membro ay munting hakbang pa lamang po sa adikain nating mapagaan ang gastusin ng mga kababayan natin kung sakaling sila ay magkakasakit. Ayon sa isang pag-aaral, ang average benefit delivery rate ng National Health Insurance Program sa ating bansa ay nasa 8% lamang. Nakakalungkot po talaga itong datos na ito. Ibig po kasi nitong sabihin, kung may 50 pasyente po tayo sa ospital
4 lamang po sa kanila ang nagsasabing napagsilbihan o nakatulong sa kanila ang PhilHealth card nila. Sa 50 pasyente, 4 lamang po sa kanila ang nakakaalam ng kanilang karapatan at lubos na nakikinabang sa serbisyong pangkalusugan mula sa mga accredited providers. At sa 50 pasyente, 4 lamang po sa kanila ang nabibigyan ng reimbursement ng PhilHealth sa kanilang gastusin sa ospital. Hindi po ito katanggap-tanggap. Maliban po dito, 50% lamang po sa mga miyembro pumapasok sa mga pribadong ospital ang gumagamit ng kanilang PhilHealth, habang 24% lamang naman po sa mga pampublikong pagamutan. Sa makatwid, maging ang mga miyembro ay walang sapat na ideya o walang lubos na kaalaman sa kung paano makakatulong ang PhilHealth sa kanilang gastusing pangkalusugan. Kaya naman po, hindi sapat na magparehistro lang tayo. Mahalaga rin pong makibahagi tayo sa ilang pang programa ng PhilHealth upang lubos nating maintindihan kung ano ang mga benepisyo nito, kung ano pa ang mga saklaw nito, at kung ano ang mga responsibilidad natin bilang mga miyembro. Humigit kumulang $2.7 billion po ang halaga ng mga investment na naiuwi natin mula sa Estados Unidos. Malaking bahagi po nito ang ating ilalaan sa programang pangkalusugan ng ating pamahalaan. Maliban sa pagpapatayo ng marami pang ospital at pagpapababa sa presyo ng mga gamot, magtataguyod pa po tayo ng mga programang tulad nito upang mapagsilbihan natin na mabuti ang nakakaraming mamamayan. Sa pagtutulungan ng PhilHealth, DSWD, DILG at ng DepEd, hindi po tayo titigil sa pagbabahagi ng benepisyong pangkalusugan kay Juan at Juana de la Cruz. Sa pakikiisa, ng mga lokal na pamahalaan at ng mga volunteer groups, naniniwala po kung mabibigyan natin ng PhilHealth ang 5 milyong pinakamaralitang Pilipino. The path towards universal health care does not start nor end with this event. Instead, our initiative today serves as an impetus to propel the health sector in achieving its goal of providing equitable and sustainable health care for every Filipino. Our movement for change depends on our ability to empower the vulnerable, and there is no better way of becoming part of this transformative agenda than to embrace our communal responsibility and safeguard the well-being of our people. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong mainit na pagsuporta sa PhilHealth Sabado. Patuloy po ito. Patunay po ito sa inyong pagtitiwala. Hindi lamang sa ating programa sa reformang pangkalusugan, kundi maging sa ating hakbang upang labanan ang kahirapan at katiwalian. Wala pong mahirap gawin kung tayo ay nagbabayanihan. Ang lawak na mahakbang natin tungo sa kaunlaran ay nakasalalay sa mga maliliit nating mga yapak habang nagtutulungan. Abot tanaw na po natin ang magandang bukas. Atin na pong tahakin ang tuwid na landas. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.